samahan niyo ako sa journey at sa vlog na ito ng pagbuo ng backdrop name sa aking pamangkin. Siyempre, ang unang step is i-print ang mga letters at pagdikit-dikitin. Gagamit lang tayo ng tar papel. Sa pagbuo naman ng mga letters, nakuha ko yan sa isang calligraphy website kung saan makakapag-create ka ng online calligraphy. Marami kang mapipiling calligraphy doon na gusto mo. So, ang pinili ko ay yung makakapal yung spaces. Ang aking pinili pala ay ang pangalang Adeline at ang baptism na salita. After ng pangalan na yun ay ang baptism naman. Kasi ang ilalagay doon is Adeline baptism. So, ayan na nga po, nabuo na ang dalawa, Adeline at ang baptism. Nidit ko na lang gupitin ito. Sa paggugupit, medyo hassle. Kasi kailangan mong gupitin yung mga singit-singit at yung mga nasa loob ng bilog at letters. Sa part na to, nakabili na ako ng styro. Tapos, pinagbabakatan ko na lang siya. Kung mapapansin ninyo, mayroong pin sa bawat sulok nito para hindi nga siya gumagalaw sa oras na akin bakatin. Kung struggle ang paggugupit, mas struggle itong ginagawa ko. Sa part na to, mahirap bakatin yung letters dahil medyo nag-overlap siya dun sa may papel. At ayun nga, natapos ko na yung word na Adeline. Ito na lang baptism ang aking ginagawa. So yun nga, medyo struggle din siya. Kung makikita ninyo, ay nagkakaroon ng overlapping. So hindi ko na nga masyadong pinatagal pa. At ito ay kinontinuous ko na lang sa pagpapakat. Hinahanap ko at kinakapa ko kung ano bang dapat na hawak sa ballpen para hindi mag-overlap doon sa papel. So yan yung ginawa kong handle. Hinawakan ko lang sa dulo para hindi siya lumalagpas. Naisip ko dyan habang ako ay nagbabakat kung ano nga bang design ang gagawin ko. At ang naisip ko ay gagawin ko siyang two-tone since ang theme naman ay Sophia the First. Yun ay violet at kulay pink. At nakabili din naman ako ng glitters na kulay violet at kulay pink. Medyo pricey nga lang yung mga nabili kong mga materials. Malapit ko nang mabuo ang baptism at nabakat ko na rin naman ang letter na Adeline. Sa ating pagkakat naman, nagprint din pala ako ng corona. Kung mapapansin ninyo, medyo maliit lang ang pinakadunggot ng cutter para hindi masyadong magkaroon ng mga bubbles. So ayan nga, kung mapapansin ninyo, mayroong papel sa itaas at pinin ko ito. Ang pinandikit ko pala dyan ay glue. So ayan, hindi ko na masyado na-videohan dahil busy na nga ako. At ayan na nga, nabuo na yung aking calligraphy. So yun nga, salamat!